أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Mga minamahal ko po mga kapatid, sasagutin ko lang yung isang napaka-importanting katanungan pa rin para sa akin dahil ito ay sa kaisahan ng Allah. Kung paano pinapagtibay ng Islam o ng kamusliman, mga tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga propeta, ang pagkilala, ang kumilala, ang pagtanggap sa kaisahan ng kanilang sinasamba. Dahil yan po ang isa sa pinaka number 1 na katuruan sa Islam, ang maniwala sa kaisahan ng lumikha ng lahat ng nilikha. Qalu amanna birrabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Ang alay nagsasabi, sumampalataya tayo. Sumampalataya kayo sa Panginoon na lumikha ng lahat. Ang lumikha ng lahat ng mga nilikha. Ang Panginoon ni Moises at ni Aaron. Maliwanag yun. So, kilala ninyo si Moises, kilala ninyo si Aaron. Magkapatid yun. Actually, pagka pinag-uusapan, ang sasabihin ng iba sa inyo, parehas lang ang Diyos natin. No? Pero ang concept, ang katuruan, is napakalayo. Ika pa nga ni Soriano, nung nabubuhay pa siya, ang mga kamusliman, hindi natin pwedeng kainin ang kanilang pagkain dahil inihahalad nila ito sa kanilang Diyos. At maliwanag din ang sinasabi niya, siya mismo Kristiyano, dinidinay kayo na ang kanilang sinasamba, iba yung sinasamba nyo. Samantalang sa Islam, ang iba't ibang sekta sa Islam, pinaniwalaan si Jesus na propeta, naniwala sa kaisa ng Allah, yung sistema o akida ng pamamaraan ng pamumuhay pagsasamba nila ang mali. Pero ang pagkilala sa kaisa ng Allah, pare-parehas lang. So, ang Kristyanismo, ang humiwalay sa pagpupuri, pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin na natin, banggitin ko ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, kumilala kay Jesus bilang isang propeta. At sumamba sila sa Diyos Ama. So, ang sistema nila, kung ano yung nakasulat sa Biblia. For the meantime, kung papansinin mo, kumilala sila sa nag-iisang Diyos. Pero ang kanilang sistema at ang kinilala ng propeta, si Jesus na si Isa, bilang isang propeta, hindi ang huling propeta si Prophet Muhammad. Kumilala sila sa kaisahan ng Diyos, pero ang kanilang sistema sa pagpupuri at pagdakila ay malayo sa Islam. Halimbawa, ang isa sa gawain nila na nagpapatibay na malayo sila sa pamamaraan ng Islam, yung katulad halimbawa ng Santa Cena at marami pang iba. Ang pag-awit at kung ano-ano pa. So, ibig sabihin, ang tauhid o ang pag-uusap ng kaisahan ng nalikha ng langit at lupa ay isa sa pinakamahalaga, ang pinakamahalagang usapin sa Islam. Dahil sabi ng Allah, lahat ng kasalanan ng tao, lahat ng kasalanan ni Adan, kung kinakailangan patawarin niya, patatawarin niya, maliban sa isa. Ano yung isa? Ang sumamba ka sa iba, dapat sa Allah. Ang sistema ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan iisa. So, ang pinakahuling propeta si Prophet Muhammad, maraming naging pangyayari sa kanya na hindi na kayang arukin ng mga tao at yun ay ginagawang katawa-tawa dahil sa pag-aayos o pagtuturo ng Allah sa huling propeta kung papaano magiging tumpak at sapat, payak ang pagpupuri at pagdakila ng lahat ng tao sa huling panahon, sa panahon natin. Kaya naman, kung papansinin din, ang pagkakaunawa namin sa katuruan sa Islam, mismo nga na si Prophet Muhammad, kaya hindi niya
pinase-celebrate ang kanyang kaarawan dahil alam niya noon pa man marami ng tao na ang kaarawan ni Jesus ay ginawa ng pananampalataya ng iba na hindi niya gustong mangyari sa kanya. Kumbaga, nagugas kamay siya. Kaya hindi kami nakikipag-unahan kung sino ang nauna o Biblia o Quran. Hindi. Dahil kinikilala ng Islam ang kasulatan ni Moises, David, Abraham, Jesus. Pero hindi iyang kasulatan ng Biblia. Pero nababatid sa Islam na ang Biblia ay nagsimula sa pinaka-eksaktong punto na kasulatan ni Moises, David, Abraham, Jesus. Binago nila ito. Binago at ginawang Biblia, binawasan at dinagdagan. Katotohanan, para mapatunayan ko sa inyo na ito ay binawasan at dinagdagan, ang kaisahan ng Diyos ninyo sa Biblia ay nagtataguri at pinipilit nyo ng tatlo na may isang katangian. At ang sino mang hindi maniwala doon, kalaglagan sa inyo. At pinaniwala ninyo ang mga tao na si Jesus ay namatay, kinakailangan mamatay para tubusin ang kasalanan ng tao. Which is napakalaking pagkakamali na katuruan para sa ating mga tao. Ang tao ang sasagot sa sarili niyang kasalanan. At ang isa sa pinakamabigat na kasalanan ng tao, ang sumamba sila sa iba, maliban sa kanya, sa kaysa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa katotohanan, nung tapos na gunawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanya nilalang, sumisigaw siya, tinatanong niya ang kanyang buong paligid kung nasaan ang sinamba ng mga tao, kung meron pa bang ibang dapat o mas mataas pa sa kanyang kaisahan. Kaya huwag niyong sasabihin na ang salita na sinasabi sa Quran ay salita pa rin sa Biblia, na yun si Jesus samtang salita naman na buhay ang Jesus sa salita doon kay Maria. Salita, kun payakun. Hindi ho pwedeng ipare si Jesus sa naglikha. Dahil si Jesus ay nilikha, inanak ni Maria. Ang paglalang ng Allah sa tao is 4 na uri. Si Adan walang ama, walang ina. Si Eva galing sa tatyang ni Adan. Si Jesus may ina, walang ama. Tayo may ama, may ina. Ilagay nyo sa kukote nyo na si Jesus ay isang propeta lang. Kung ipipilit ninyo na Diyos si Jesus, sa makatuwid ang inyong kasulatan, ang inyong binabaybay ay walang katotohanan. Dahil bakit na walang katotohanan? Maraming sitas o verse sa Biblia na siya ay isang propeta. Maraming verse sa Biblia o sitas na siya ay sinugo. Siya ay anak ng tao. Siya ay tao. At kung sasabihin yung Diyos siya, ang Biblia ay walang sapat na katinuan. Kung sa tao pa, o sa kung ano, sila ang program. Sira ang kanyang program. Dahil hindi pwedeng magsabi ang Diyos na siya ay Diyos, yung pala siya ay naging tao at naging namatay at muling namamakit sa langit. Maliwanag ang sinasabi, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Wala siyang sinabi sa Ama namin na sambahin ang ngalan ko o sambahin ako. Ang itinuro ni Jesus sa kanyang panalangin kung papaano pumuri, dumakila sa kanyang Panginoon. O ang kanang Israel, sambahin ninyo ang aking Panginoon na nag-iisa. Sa makatuwid, minamahal ko mga kapatid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay payak. Kaya nga ang sabi ng Allah sa Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ipinapahayag lahat ng mga lecturer ng kamusliman, lahat ng tumanggap sa Islam, lahat na nagpapaliwanag. Ang kaisahan ng Allah ipinapahayag lagi sa inyo. Lahat ng pangangailangan ng lahat ng nilikha ng Allah ay nagmula sa Allah. Hindi siya pinanganak at hindi siya naganak. Siya ay walang katulad. Ang sinasabi ng mga tao na ang Allah ay meron lamang kanang kamay, ang Allah ay buwan na sinasamba ng mga kamusliman, bakit namin pahihirapan ang aming sarili na sabihin sa inyong tama kayo? Dahil bakit? Ang pagtakwil sa pagkilala ng kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kalaglagan. Shirk, kung tawag pa, kalaglagan.
hindi pwedeng iwanan, pabayaan o kalimutan ang kaliit-liitan sa pagkilala sa kanyang kaisahan. So ibig sabihin, pag sinabing buwan, ang sabi ninyo sa amin, ano ba naman sabihin namin? Oo nga pwede, pero hindi. O, ngayon, itong problema natin, binanggit ko yon. Yung iba sa inyo, ini-edit yan at gagamitin. Kita nyo, sinabi nito, ganon totoo, ng buwan. Ganyan ang ginawa ng isang taga-Baptist. At ang Baptist pala, na pag-aral-aralan ko, narinig ko, nabasa, narinig ko, actually I'm so sorry, na hindi daw si Jesus ipinanganak ni Maria. So, pabayaan na lang natin yun, hindi mahalaga yon. Ang pinakamahalaga, ang gusto ko sabihin sa inyo, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu ay nabuo sa kasulatan na nagmula sa Roma. Ang Roma ay lugar ng paganismo. Sa madalit salita, may namahal ko mga kapatid, ilagay nyo lagi sa kukote nyo, hindi mag-aaksaya ng panahon ang lahat ng kumilala sa kaisa ng Allah na katulad kong isang Kristiyano. Ang hindi mag-aaksaya ng panahon na mag-aayuno, hindi mag-aaksaya ng panahon at salapi para bumili ng pagkain ng mga nag-aayuno, para bumili ng tubig para sa nauuhaw ng mga nag-aayuno, kung walang kapalit ng mabuti ito sa kabilang buhay. Dahil yun ay nagtuturo ng pagsunod, pagtalima sa nag-iisa naglikha ng langit at lupa. Ang Ramadan, ang fasting ay isa sa pagtuturo na tayo ay dumisiplina, kumilala, sumunod kung ano ang batas ng pagpupurit pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa man, gusto ko sana sa inyong pahapyaw, sabihin sa inyo, bago pa man nabuo ang tao, nung nilalang ng Allah ang kaisipan o utak ng tao, ito ay tinuruan niya, ipinrogram ng maayos, sino ako? 3 beses nagkamali ang utak hanggang sa pangatlo, na siya ay ginutom ng Allah subhanahu wa ta'ala, at doon lang niya naalala at naunawa at naitama ang kanyang programa sa kanyang kapwa, sa kanyang sarili, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat sambahin ng mga tao. Kaya nga naman, minamahal ko mga kapatid, ang panawagan ng lahat ng kamusliman, ipinapahayag namin sa inyo, sumamba kayo sa Allah na walang ibang sistema kung hindi ang ituturo lamang sa Islam. Ang sumamba, ang magsala, hindi magiging sapat ang pagkilala sa kanyang kaisahan. Hindi magiging sapat. Ang pinakasaktong pagsamba, ang pagpupurit, pagdakila sa Allah, ang gawin ang 5 beses na obligasyon na pagpupurit, pagdakila, sumamba, salah. Kaya naman, maririnig natin araw-araw, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayalas salah, hayalal falak, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Umagang-umaga pa lang, hindi pa dumarating ang araw, ang pagpupurit, pagdakila ay naririnig na siya ring sinabi ni David sa mga awit sa kanyang kasulatan. Wala pa ang kasingatan ng araw hanggang sa paglubog ng araw, ang pagpupurit, pagdakila ay inihahandog na ng kanyang mga alipin sa kanyang kaisahan, sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig ko sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, sana inshallah mabuksan ang kaisipan ninyo na itong si Jesus na inyo sinasamba ay hindi Diyos kung hindi propeta. Siya ay si Isa, na isang propeta na anak ni Maria. At ang huling propeta si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang kanyang huling kasulatan is Quran, at tayo ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lamang po at wala na pong iba. Maganda pong umaga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.